Ang nag-iisang Comics reader. Sa sobrang pagkataranta ng adventurer ay paulit-ulit na niyang pinipindot ang bato sapagkat binalibag ba naman ng Minotaur sa mismong harapan niya ang kasamahan niya. Kaya ngayon ay siya naman na ang susunod na biktima ng kalabaw na halimaw. Kabanata 10. May mga adventurers na nga ang nasa labas ng teritoryo ng Bran. Inaprubahan na ng gwardya ang pagpasok nila kaya ibinukas na ang tarangkahan. Dahil sa malakas na ulan ay nagtataka na lang ang adventurer kung malapit nang matapos ang taglamig. Napansin niya rin na bago ang lahat ng armor ng mga kabalyero. Kaya nagtataka na lang ang babae kung may nadiskubre ba talaga silang relikiya sa bagong natuklasan na dungeon. Kung hindi ay walang magiging dahilan ang teritoryo ng Bran para gumastos ng ganitong kalaki na pera. Tinanong ng isa kung parte ba yun ng kanilang kalokohan sa pera. Habang tinuturo ang bagong gawang gusali, sinabi niyang kakasimula lang nilang magpatayo ng mga ibang pasilidad pero bagong gawa lang ang bar. Nangangahulugan nito na malugod nilang tinatanggap ang mga adventurers na tulad nila. Pero alam niyang ang realidad ay tinatanggap nila ang pera na gagastusin ng mga adventurers sa pagkain at inumin. Kung ganun ay gagastos siya ng kahit magkano na gusto niya. Binuksan na nga nila ang pintuan at kilala pa pala sila ng may-ari. Tinanong ng adventurer kung kumita na ba ang may-ari, sapagkat binago nila ang buong lugar mula sa simula. Anong kita raw ang sinasabi niya dahil utang lang ang lahat ng ito. Narinig naman na raw nila ang bagong dungeon na nadiskubre kaya siguradong dadagsain ito ng mga adventurers. Hindi naman daw alam ng adventurer na ambisyosong tao pala ang may-ari. Tumingin lang siya sa paligid at nagpakita ng gintong barya sa may-ari, sabay tinanong kung ano raw ang nalalaman niya tungkol sa dungeon. Inaamin ng may-ari na narinig niya lang daw ang tungkol sa Fountain of Life at nung pagkasabi niya ng pero ay mas lalo pang lumapit ang adventurer kaya ibinulong na ng may-ari na sigurado siyang sila ang unang adventurer na nanatili dito. Ibinigay na ng adventurer ang gintong barya para kumita raw ang may-ari at nag-order na rin siya ng pagkain. Pagdating ng kinabukasan ng umaga ay abala si Aaron na nagninilay habang nakabuklat ang libro sa harapan niya. Ang mental strength, hindi niya pa kayang kontrolin ang Dragon's Blessing na nasa katawan ni Doc Aaron at gaya ng sinabi ni Kainos ay pwedeng maging mapanganib ang mental strength pero kailangan niya ng isang bagay na para sa kanya na kaya niyang ganap na kontrolin. Nung malapit na siyang matapos sa kanyang pagninilay ay agad nang kumalat ang enerhiya na bumabalot sa katawan niya. May tumawag naman kay Aaron kaya idinilat na niya ang kanyang mata at bigla na lang namukha ni Cecilia ang nakaharap na sa kanya. Kaya agad na napaatras si Aaron na natataranta ng tinanong kung ano ang ginagawa ni Cecilia sa harapan niya. Naririto siya dahil wala raw siyang ibang paraan para ipahayag ang kanyang nararamdaman habang binibigay ang sandwich na ginawa niya. Nung kinuha na ito ni Aaron ay may nagtawag na naman sa kanya, kaya napatingin na lang siya sa malayo at nakangiting nagpaalam na si Cecilia sa kanya. Habang masayang tumatakbo paalis ay napabuntong hininga na lang si Aaron na halatang medyo namumula ang kanyang mga pisngi. Ipinagbigay alam na nga ng gwardya na nakarating na ang mga adventurers. Kaya nasasabik na tinanong ni Aaron kung ilan naman sila. Dumating na ang sumunod na araw at nakasakay na sa kabayo ang mga adventurers na gustong puntahan ang Shrine of Aton. Pagkarating nila doon ay nagtaka na lang sila sa nabasa nilang nakasulat sa karatula na may entrance fee na 10 ginto. Pagkatapos magbayad ay nagbigay na ng entrance papers ang gwardya bilang pruweba na meron silang karapatan na pumasok sa dungeon. Bigla na lang na pinahinto ng mga gwardya ang iba pang mga adventurers dahil kung wala raw silang entrance papers ay hindi sila pwedeng pumasok. Nagtaka na lang na tinanong ng lalaki kung hindi ba kakabili lang nila nun. Isinigaw na nga sa kanila ng gwardya na 10 ginto bawat tao. Kaya bilang reaksyon ay nagreklamo ang mga adventurers na tinawag pa itong scam. Ipaparating daw ng gwardya ang mga salita ng may-ari ng teritoryo ng Bran, isang miyembro ng pamilya ng imperial na si Doc Aaron. Ang elixir of eternal life na pwedeng maubos sa anumang oras at ang 10 ginto na palagi nilang pwedeng makuha, kaya pag-isipan nila ng mabuti kung alin sa dalawa ang mas mahalaga. Kahit na naaasar pa rin ay walang nagawa ang adventurer kundi magbayad na lang. Pagkapasok nila ay may tindero agad ang nagsabing maraming undead na halimaw ang nasa dungeon kaya kakailanganin nila ng espesyal na holy water na nagkakahalaga lamang ng 1 ginto. May holy water na raw ang adventurer pero parang nang-aasar pa ang tindero na tinanong kung yun ba ang holy water ng simbahan ng Paris.
Dagdag pa niyang ang holy water ng simbahan ng Vivian ang pinakamahusay. Kaya wala na naman nagawa ang adventurer kundi bumili ng maraming holy water sa tindero. Tinanong ulit ng tindero kung kailangan ba nila ng anumang kagamitan sa mahika. Kahit na nagagalit na ay bumili pa rin ang adventurer sa tindero. Nabasa pa ulit nila sa isang karatula na ang paghingi ng emergency dispatch ay 100 ginto bawat tao kaya tinanong na lang ng adventurer kung ano na namang scam ito. Nagbigay lang ng bato ang tindero at tinanong kung anong ibig sabihin niyang scam. Ito ay espesyal na kagamitan na inisip ng kanilang Panginoon para sa mga adventurers na nasa panganib. Sa pamamagitan nito ay maaari nilang panghawakan ang kanilang buhay sa 100 ginto lamang. Tinanong ng adventurer na paano kung hindi sila hihingi ng tulong. Kung ganun ay hindi sila sisingilin. Iniisip na lang ng adventurer na kung makukuha nila ang Fountain of Life ay ilang dosenang beses pa ang makukuha nila kumpara sa pera na ginastos nila dito. Pumasok na nga ang mga adventurers at sa isang silid na napupuno ng mga bolang kristal ay nakangiti lang ang dalawa na pinapanood ang nangyayari. May nagtawag kay Kurok kaya napalingon na lang ang orc at sinabi ni Aaron sa kanya na baka maging boring lang ang mga undead dahil sa holy water kaya ang gagawin niya ay patataasin niya lang ang tensyon. Sa pangalawang palapag ng underground ay ginamit na ng babae ang mahika niyang ice bolt na ginawang yelo ang mga multo kaya naglaho na ang mga ito. Naginhawaan na lang ang adventurer dahil magiging mahirap ang laban nila kung hindi dahil sa potion nila. Nagtaka na lang siya kung ito na ba ang panghuling palapag at bigla na ngang may mga multo ang sumusugod sa kanila. Hindi na nagulat ang isang adventurer na mga multo na naman ang kalaban kaya itinapon na niya ang potion pero hindi man lang nito nasaktan ng multo kaya naatake na ang adventurer at nagpagulong-gulong na siya sa hagdan. Nung nasaksihan ng lahat ang buong pangyayari ay napagtanto nilang ito ay mutant na multo kaya kailangan na nilang maghanda na makipaglaban. Mas marami pang mga multo ang sumugod sa kanila kaya binago ng adventurer ang utos niya na tumakbo na lang sila. Nagsitakbuhan na nga sila pababa sa hagdan at ang mga sumugod pala sa mga adventurers ay sila Kurok lang pala na nagpapanggap na mga multo. Kabanata 11. Naghihingalo na agad ang adventurer at napatanong na lang siya kung hindi ba pwedeng makapunta ang mga halimaw sa kinaroroonan nila ngayon. Ginamit na ng babae ang mahika niyang light para magkaroon sila ng ilaw sa madilim na daan na nasa harapan nila. Sapagkat napunta sila sa labyrinth ay hinala ng lalaki na ito ang perpektong lugar para pagtirhan ng mga minotaur. Kinamusta niya muna ang kalagayan ng kasamahan nilang si Athos at si Nenyas ng isa na hindi maayos ang kalagayan ng kasamahan nila. Kaya iiwan na muna nila si Athos sa lugar na ito at hahanapin nila ang Spring of Eternal Life sapagkat hindi gaanong mapanganib dito. Habang maingat na nilalakbay ang labyrinth ay may napansin ang adventurer kaya agad niyang ipinagbigay alam sa mga kasamahan niya na mag-ingat sila sa bandang likuran nila. May mga sibat na nga ang tatama na sa kanila na madali lang na dinipensahan ng kalasag ng kasamahan nila. Kasunod nito ay ang pagsugod ng mga orcs na gustong paslangin ang mga nanghihimasok kaya inutusan na ng adventurer ang mga kasamahan niyang tumakbo na sila. Habang hinahabol ng mga orcs ay may dalawa ang natamaan ng mga sibat, kaya hinila na sila ng adventurer na sinabihan silang kung mahuhulog sila dito ay tiyak na mamamatay sila. Hanggang sa may magkabilaang daan silang pwedeng puntahan at nagtataka na lang ang adventurer kung saan ang tamang daan. Nung tumama sa kaliwang direksyon ang mga itinapong sibat ay napilitan na lang silang pumunta sa daanan sa kanan. Agad na ginamit ng babae ang mahika niyang World of Ice para harangan ang mga orcs. Pero inutusan pa ng adventurer si Anna na mas paramihin pa niya. Kaya ginamit na naman ni Anna ang mahika niyang World of Ice na nakagawa ng mas mataas at mas matibay na pader ng yelo. Ang hindi nila inaasahan ay ang mga kalansay na pumana sa mga kasamahan nila na naghihintay pala sa daanan na pinuntahan nila. Kaya gumamit na naman si Anna ng mahika na continual light at sa sobrang lakas ng liwanag ay naglaho na lang ang mga kalansay. Pero kasabay naman nito ay napansin nilang gumuguho na ang pader ng yelo na tuluyan ng natunaw at isa-isa na silang natangay ng malakas na alon. Napasigaw na lang ng hindi ang adventurer pero sa sobrang lakas ng alon ay wala na silang nagawa. May malakas na sigaw ang gumigising na kay Anna at nung nabangon na ang babae ay may itinuro ang adventurer na nagpahinto sa kilos niya. Yun ay ang kumikinang na balon sa harapan nila kaya tuwang-tuwa na ang babae sapagkat nahanap na nila ang Spring of Eternal Life. Pero agad na napalitan ng takot ang kanyang ekspresyon na sinabihan silang tumakbo na sila.
Nagtaka na lang ang mga kasamahan niya pero hindi pa pala tapos ang kanilang paghihirap dahil sa mapanganib na Minotaur na nasa harapan na nila ngayon. Habang naaidudulas ang axe nito ay dahan-dahan lang na lumalapit ang Minotaur sa mga adventurers. Napapaisip na lang ang adventurer na ito na ang kanilang kamatayan. Nang may biglang nahulog sa kanyang bulsa at naalala niya ang bili ng tindero na kung pipindutin niya ng sabay-sabay itong tatlong makintab na bato ay itinatanggi pa rin ng adventurer dahil kakailanganin nilang gumastos ng 100 ginto bawat tao. Ang dahan-dahan na paglakad ng Minotaur ay agad na napalitan ng mabilis niyang takbo kaya nataranta na ang adventurer na pinindot ang tatlong makintab na bato. Inindayog na nga ng Minotaur ang kanyang axe na madali lang na nagpalipad sa mga adventurers na may kalasag. May sumigaw ng ice bolt na tumama sa mata ng Minotaur pero pinalamig lang nito ang kaliwang mata ng halimaw. Sa pamamagitan ng isang daliri ng halimaw ay madali niya lang napinulot si Ana at agad na binalibag ang babae sa sahig na nauna pa ang ulo niyang tumama. Samantalang ang adventurer ay natataranta ng paulit-ulit na pinipindot ang tatlong bato. Hanggang sa nakahanda ng umatake ang Minotaur kaya napapaiyak na lang ang adventurer pero mabuti na lang ay nakarating na ang mga kabalyero. Dahil lang sa natamaan ang sungay nito ay umiiyak ng tumakbo papalayo ang Minotaur. Iniabot ni Arthur ang kanyang kamay na tinanong kung ayos lang ba ang adventurer pero nagagalit pa ang adventurer na itinuro ang naihian niyang pantalon at tinanong kung mukha ba siyang ayos lang. Iniligtas pa rin naman daw nila Arthur ang buhay niya at ang mas mahalaga ay ang Spring of Eternal Life. Sumandok na ang adventurer ng tubig sa balon at namangha agad siya na parabang naranasan na niya agad ang kakaibang epekto ng tubig. Tinanong lang ni Arthur kung aalis na ba sila ngayon? At naglakad na nga sila palabas habang inaalalayan ang mga nasaktan na adventurers. Samantalang kinokonsulta na lang ni Kurok ang Minotaur na patuloy pa rin na umiiyak. Kabanata 12. Habang patuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan ay napapaluhan na lang ang adventurer sa saya dahil nakaligtas sila. Hanggang sa may tatlong pari ng Vivian Order ang lumapit at nagtaka na lang siya kung bakit sila naririto. Tinanong ng isa kung hindi ba nila kailangan magamot. Kailangan niya lang na pirmahan ang sulat na ito gamit ng kanyang thumbprint. Nung inilapit ng adventurer ang mukha niya ay nabasa niyang ang una ay nagkakahalaga ng 300 ginto ang espesyal na paggamot bawat tao, pangalawa ay habang sinisigurado ng mga pari na maililigtas sila ay hindi nila responsibilidad ang after effects, pangatlo ay kung hindi sila nakapagbayad agad ay magkakaroon ng 50% na rate ng interes bawat buwan na bayad sa pagpapagamot. At ang pang-apat ay kung hindi nila kayang bayaran ang kanilang utang, ang kanilang katawan ay magiging pagmamay-ari ni Aaron, ang Panginoon ng teritoryo ng Bran sa loob ng 10 taon. Habang abala ang adventurer na iniisip kung paano niya babayaran ang pagpapagamot ay sinabihan na siya ng pari na wala na raw siyang oras para mag-isip dahil hindi niya ba nakikitang namamatay na ang mga kasamahan niya. Kaya napakunot noon na lang ang adventurer at wala na siyang nagawa kundi ipirma ang kanyang thumbprint sa kasunduan. Sa kabilang dako naman ay umaapaw na ng ginto ang kahon. Sinabi ni Cainus na kinuha na raw nila ang lahat na naaayon sa kagustuhan ni Aaron at nakakuha na rin sila ng ilang kapaki-pakinabang na mga alipin. Pinuri sila ni Aaron sapagkat ang lahat daw ng ito ay dahil sa buong puso nilang pagsunod sa kanya. Mangiyak-ngiyak naman na sa saya ang matanda na tinanong ang kanyang Panginoon kung panaginip lang ba ang nangyayari. Ngayon ay ang susunod naman na nilang gagawin ay ang hukayin ang pangalawang dungeon. Na sinang-ayunan lang agad ng kanyang mga tagapaglingkod. Pagkatapos kumpirmahin ni Aaron ang kakayahang kumita ng negosyo ay ginamit niya ito para sa kabuhayan ng mga mamamayan ng teritoryo at ginamit niya naman ang natira para magpatayo ng bayan para sa mga adventurers. Pagkatapos ng isang abalang taglamig, si Aaron at ang mga mamamayan ng teritoryo ng Bran ay gumawa ng nayon ng mga adventurers na tinatawag na Aton. Habang nakatayo sa tore na tinatanaw ang buong nayon ay alam ni Aaron na hindi pa rin sapat ang lakas tao ng nayon. Hindi naman nila pwedeng punuin ang bayan ng mga orcs. Nang may kalapati ang lumapit sa kanya at nung binuksan niya ang sulat ay nakasaad dito na may nahanap daw silang minahan ng ginto na pinaggitnaan ni na Count Grey at Count Aemon, meron ding mataas na posibilidad ng pagtatalo sa pagmamay-ari. Ngumisi na lang si Aaron dahil kung wala silang sapat na lakas tao ay kailangan lang nilang mang-akit ng mas marami pang tauhan. Agad na nabigla si Romel sa narinig niyang digmaan sa teritoryo. Dahil daw sa minahan ng ginto na naiulat na natagpuan ay hindi pinapayagan ni Aaron ang 2 counts na basta-basta na lang nilang gawin ang kanilang gusto sa kanyang teritoryo.
Pero pinabulaanan siya ni Romel na kahit na parte ng teritoryo ng Bran ang hangganan ng teritoryo ng Count ay sa pangalan lang yun nakalagay. Sapagkat matagal na panahon ng pagmamay-ari ito ni na Count Grey at Count Aemon. Alam na yun ni Aaron pero hindi ba ito ang oportunidad para sa kanya samantalang sinasabi lang ng dalawang counts na sa kanila ang lupain na yun. Kaya tinanong na lang ni Romel kung makikipagdigmaan ba si Aaron sa dalawang counts. Dahil ang pinagsamang puwersa ng dalawa ay 5 beses na mas marami pa kaysa sa kanila. Kailangan daw na mag-isip ng mabuti si Romel dahil hindi lang ito isang minahan pero ito ay isang minahan ng ginto. At saka ang dalawang yun ay orihinal na mga basalyo ng Duke ng Bran kaya ngayon ay mga basalyo sila ni Aaron. Pero pwede raw itong mapunta sa atensyon ng emperador kaya nagtataka si Cheryl kung hindi ba mangingialam ang emperador. Basta meron daw siyang makatwiran na dahilan ay hindi mangingialam ang emperador. Sa katunayan ay alam din ni Aaron na gusto ng emperador na matalo siya sa kanyang digmaan laban sa mga counts. Habang nagsasalita pa lang si Aaron na sinasabing ang problema ay ang militar ay agad na malakas na isinigaw ng matanda ang salitang Duke. Kaya nagtataka na lang na sinabi ni Aaron ang pangalan ng matanda na si Cain. Punong-puno ng galit ang matanda na sinabing ubusin na raw nila ang mga counts na yon na umaangkin sa mga lehitimong teritoryo na ipinagkaloob sa kanila ng emperador. Mas lalo pang nagtaka si Aaron sa kilos ng matanda. Lumapit na nga si tanda na sinabing hindi raw ito dahil sa minahan ng ginto pero dahil sa karapatan ng kanyang Panginoon samantalang halata sa kanyang mga mata ang totoo niyang intensyon. Habang kinukumbinsi niya si Aaron na hindi niya ito gagawin para sa pera ay inilayo lang ni Aaron ang kanyang kamay at may bigla nang nagtawag kay Duke Aaron. Kaya napatingin na lang silang lahat sa nagbukas ng pinto. Natatarantang ipinagbigay alam ni Arthur na nagkita raw sina Count Grey at Count Aemon sa tapat ng bundok kung saan nadiskubre ang minahan ng ginto. Ito na nga ang pinakahihintay ni Aaron. Inutusan na niya si Romel na tipunin na ang Night Order dahil aalis na sila agad. Sa loob ng isang tolda ay abala ang dalawa na minumura ang isa't isa na pinag-aagawan ang pagmamay-ari ng bundok. Naghahamunan na nga si Taba at si Payat samantalang may hukbo na ang papalapit sa kanila. Base sa simbolo na nasa bandila ay nakilala ito ng lahat na bandila ng Duke ng Bran. Kaya napahinto na lang ang dalawa at nagtataka sila kung bakit naririto ang Duke ng Bran. Lumapit na nga si Aaron na nakasakay sa kanyang kabayo kaya naipupunta ang mga alikabok sa mukha ng dalawa. Masaya pa ang ekspresyon ni Aaron na binati ang dalawang counts at wala silang nagawa kundi ipakita ang kanilang paggalang sa Duke. Bigla na lang na nagalit si Aaron na tinawag silang bulok na mga bastardo at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa lupain niya. Umalis na raw sila ngayon sa harapan niya. Kaya nagulat na lang ang dalawa sa biglang pagbabago ng ugali ni Aaron. Ayon sa batas ng imperyo ay ang minahan na ito at ang lahat ng lupain na hindi pa napaunlad ay teritoryo niya. Hindi na nga napigilan ni Taba na magreklamo pero pinaatras lang siya ng payat na count at lumuhod siya na sinabing teritoryo na raw nila ito simula pa noong kapanahunan ng kanyang mga ninuno. Pero mas lalo lang na nagalit si Aaron na sinabing ang lakas daw ng loob nila na ipagpilitan pang ang kininitong lupain laban sa utos ng maharlikang pamilya. Nagsilabasan na nga sila ng kanilang mga espada kaya lumapit na si Kainos para patigilin sila at magkompromiso na lang. Ang tinutukoy niya raw ay ang digmaan sa teritoryo. Nabigla na lang ang dalawa kung anong digmaan sa teritoryo ang mangyayari. Narinig ni Kainos na naghahanda raw ang dalawa para sa digmaan at ang nagagalit na tugon ng payat na count, na yun ay noong dalawa lang silang naglalaban para sa minahan ng ginto. Iniutos na ni Aaron na magsanib puwersa ang dalawa. Magpapakilos siya ng 1,000 hukbo kaya ang bawat isa sa kanila ay magpapakilos ng tig 1,000 hukbo. Pero dahil sa mas lamang sila ay kung mananalo si Aaron ay isusuko ng dalawa ang kanilang mga syudad sa kanya. Nagtinginan lang ang dalawang counts at sinabi ng payat na count na bigyan daw muna niya sila ng sandali para pag-isipan ito. Alam nilang dalawa na ang lugar na ito ay opisyal na nakapangalan kay Duke Aaron kaya kung gagamitin niya ang batas ng imperyo ay mahihirapan ng maharlikang pamilya para kunin ang panig nila. Kaya sa pagkakataong ito, pagkatapos nilang tuluyan ng patahimikin ang walang silbing Duke ay iniisip ng payat na count na paghatian nila ang kikitahin nila sa minahan ng ginto. Magandang ideya raw yun sabi ng matabang count. Kukunin nila ang oportunidad na ito para gumawa ng kasunduan at ang kahit anumang karagdagan na minahan ng ginto o pilak na madidiskubre ay paghahatian din nilang dalawa ang lahat ng kita.
Sa tingin ni Cainus ay masyadong mataas na pusta ang dalawang nayon para sa dalawa kaya hindi niya alam kung tatanggapin nila ang hamon nila. Pero sabi lang ni Aaron na huwag siyang mag-alala dahil walang katapusan ang kasakiman ng tao. Tinanong ni Cainus kung papaano siya nakakasigurado. Ang sagot lang ni Aaron ay dahil sa ito ay isang minahan ng ginto. Isang hindi kapani-paniwalang malaking minahan ng ginto. At ibinulong niya kay Cainus na ito ang ikinalat niyang tsismis. Kaya agad na nagulat si Cainus kung anong tsismis ang pinagsasabi ni Aaron. Sapagkat ang layunin ni Aaron sa simula pa lang ay ang dalawang nayon. Ang minahan ng ginto ay isang tsismis lamang na ikinalat niya.